pasintabi po kay Secretary Ralph Recto, no? Ang depensa ng Finance Department nga dito, kasi nga daw yung bigat ng problema nila, sa pagtingin niya sa sunset sa Manila Bay, sa office daw niya araw-araw, di ba? Sinasabi niya na ang bigat ng problema, saan sila kukuha ng pananalapi sa napakaraming obligasyon ng gobyerno, mga proyekto na dapat nang maipatupad, at sabi nga niya, every idle peso is a disservice to the Filipino people, no? Ang sinasabi niya, kaya yung mga perang yan, o na hindi naman ginagamit, nakatenga lang yan, sayang yan sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Kaya yun nga ang kanilang ginamit, pati po itong PDIC fund. Sa ganun pong katwiran, Congressman Nery, ano po masasabi niyo doon? Well, ako sabi ko, ang fiscal responsibility, tungkulin naman talaga ng executive yan. Gamitin mo ang pondong, pwede mong gamitin. Pero, huwag mong baliin o i-violate ang batas at konstitusyon. Fiscal responsibility stops when it transgresses the Constitution. That's the first argument we made, no? At dinugtong ko kahapon sa oral arguments nung tinanong ako. Kung gusto ng presidente kunin yung mga pondo na hindi nagagamit, bakit niya hindi nilagay yung Section 1 dated, yung nagsasabing kunin sa GOCC? Bakit hindi niya nilagay nung sinabit niya ang budget doon sa Kongreso? Bakit walang ganon? Bakit walang Section 1D? Kasi, Ted, 281 billion pesos lang ang unprogrammed fund ng presidente. Hindi nakikita ng presidente na kailangan ng mga pondo ng GOCCs, at least kung tingnan mo ang budget niya. Kung tingnan mo lang. So hindi nakalagay yon. Bakit nung pinasa ng House at Senado ang budget, ang budget na inaprubahan nila, bakit wala rin yung Section 1D, yung kunin ang pondo sa GOCC? Kasi inaprubahan ng Kongreso at Senado ay yung 281 billion pa rin. Okay. Ngayon, ang problema, sabi ko kahapon, ang BCC, itong BICAM na to, na napaka-powerful, nilobo nila ang 281 billion to 749 billion. Kung ano-ano na mga proyektong pinasok nila doon, ng mga tulay. Alam mo, Ted, meron silang sagip, 50 billion lang yan. Ginawa nilang 225 billion. Alam mo bang sagip? I-support yan sa mga infrastructure projects. Meron pa silang farm-to-market road, 3 billion. Meron silang right-of-way, 3 billion. Right-of-way na naman sa kung ano-ano. Basta grabe, Ted, yung... Tapos, ang kanilang, sinasabi palagi, yung PhilHealth, yung health workers, ang nakalagay doon sa budget, 2.3 billion. 2.3 billion ang bibigay daw nila sa health workers allowance ng COVID, pero 225 billion yung infrastructure nila. So, hindi talaga, sabi ko, bakit hindi nilagay yun ng presidente, ng House at ng Senate? Kasi 281 billion lang yon. Pero itong BCC, nagpasok ng maraming mga proyekto, lumobo to 749 billion, bigla nag-isip na, yung BICAM committee, bigla nag-isip yung BICAM committee ngayon, uy, saan natin kunin yung pondo nito? Doon nila ngayon naisip yung GOCC. Kaya in-insert nila ang Section 1D na ngayon nag-lead to the GOCCs. In-scout nilang GOCC, PhilHealth ang unang nakita, ang pangalawa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. At ako, Teda, ang aking sinasabi ko lagi yan, kung hindi napigilan yun ng mga petitioners, kung hindi na-expose ba, tingin ko target doon GSIS at SSS kasi maraming reserve funds ang SSS, GSIS na pwedeng kunin. Okay. So kalusugan, pensyon ang bibirahin dito para sa mga paboritong proyekto ng ating mga legislators. It's unacceptable, Ted.